are a world with heavenly comfort from whatever I do, wherever I be still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes mid-seas of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still or troubled sea still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Narito na naman po tayo. Paggising sa umaga ay makakarinig tayo ng isang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng inspirasyon sa buong maghapon natin. Mga kapatid, ang ating pong batayan na teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Mark 6 verse 11. At ganito ang kanyang sinasabi: kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kung babasahin natin po ang kabuuan ng Mark 6, ang tekstong ito, nang si Jesus ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na humayo at pinadala niya sila ng dala-dalawa upang magpagaling sa mga may sakit, upang mangaral at magpalayas ng mga demonyo, magpahayag ng salita ng Diyos. Pero sabi ng ating Panginoon sa kanila, huwag kayong magdala ng kahit ano pamang pagkain, lukbutan, o kahit anong lalagyang bagay. Sabi ng Diyos, pero magdala kayo ng tungkod at sandalyas. Bakit kaya si Jesus may mga gustong tagubilin? Sapagkat mga kapatid, dito ay tinuturo ng ating Panginoon ang isang napakahalagang aspeto ng buhay, pagmimisyon. Tandaan natin, ang misyon natin sa buhay na ito ay misyon ng Diyos. At dahil ito'y misyon ng Diyos, ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng ating pangangailangan. Ito po'y tinatawag na divine providence. The providence of God will never fail for those people who trust Him. Take note on that. At bakit nga namang tungkod lamang at pangyapak ang kanyang pinapadala sa mga alagad? Tungkod sapagkat alam naman natin ito ang magiging sanggalan
ng mga alagad ang kanilang armas mula sa mga mababangis na mga hayop na kanilang makakasalubong sa kanilang paglalakbay. Kailangan nila ng isang gabay. Yan yung tungkod. Makikita ninyo yung pagpapadala ng ating Panginoon na dala-dalawa. Ibig sabihin, huwag tayong mag-alala. Ibig sabihin ng Diyos sa mga alagad, dala-dalawa ang ipapadala niya sapagkat alam niyang hindi sila maboboard at inisip ng Diyos na ang pag-iisa ay mahirap. Kaya ginawa niyang dala-dalawa na ang layunin ng ating Panginoon sa misyon na ito ay masarap nang may na naglalakbay na may kasama. Mga kapatid, that stick na sinasabi ng Diyos na dadalhin nila, that stick will be also our guide against the many enemies and temptation. At bakit kailangan ding may panyapak? Siyempre, para malayo-layo din naman ang ating mararating ng tulad ng mga apostol. We can go wherever we are sent by the Lord. Kung wala tayong panyapak, masakit din po, di ba, na naglalakad. Kakaunti yung mapupuntahan. Kaya ang bilin ng Diyos na napakalaga, ang tungkod na kanilang gabay at ang panyapak na magdadala sa kanila anuman yung gusto nating puntahan. Mga kapatid, ang dapat mahalaga o dapat nating tandaan sa ating ginagawa ay ang misyon. Na kapag nagmimisyon, huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong pangungunahan ng pag-aalinlangan sapagkat naroon ang tukso ng pag-aalinlangan at pagkatakot. Kaya dito sa pagpapadala ng ating Panginoon sa mga alagad ay gayon din tayo ngayon na pinadala ng Diyos bilang mananampalataya. Nasuungin ang pagmimisyon. Walang patid na pagmimisyon. Sapagkat sa pagmimisyon, alam natin maraming pagsubok diyan. Tulad din natin sa ating mga iglesia. Kapag nangibabaw ang pag-aalinlangan, ang pagkatakot, kapag nangibabaw ang pagsubok, at mararamdaman natin ang lahat ng ito, sasabihin natin, uurong na tayo. Give up na ako. Ayaw ko na. Suko na ako. Mga kapatid, tandaan natin. Pinapaalala sa atin ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Karamay mo ang Diyos at sa lahat ng iyong lakad at layunin. Hanggat ikaw, ako, ay naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo bibiguin sa anumang lakad natin ng gaya ng mga apostol, ang mga disipulo ng ating Panginoon. Walang kabiguan na tatanggapin ang isang tao na nagtitiwala sa Diyos. Take note that, mga kapatid. Maaring tayo ay mapapagod, pero hindi ibig sabihin na tayo ay bigo. Maaring kakaunti ang naniniwala sa atin sa ating paghayo, pero hindi ibig sabihin bigo na tayo. Fidelity is the key of success of life. Whatever happened, if we remain constant and if we remain in the power of God, no matter what happened, we shall be successful. Mga kapatid, tandaan natin ang sinasabi ng ating teksto sa paghayo at pagmimisyon ng mga alagad. Hindi nila iyon misyon.
Ang bawat ginagawa natin na pagmimisyon, hindi natin ito misyon. This mission belongs to God. We merely participate. We are merely instrument of God's mission. Kaya, ang habilin ng ating Panginoon, magpatuloy tayo. Kasama na may tungkod, kasama na may panyapak. Kung ano man pa yung mga pangangailangan natin, tirahan, pagkain, ang Diyos na ang nakakaalam ng lahat ng iyon. Naway, makamtan natin ang lahat ng layunin at misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at magandang umaga po sa inyo. Tayo ay manalangin. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, sapagkat hindi lamang ang mga alagad at ang iyong mga anak na pinili ang nagpatuloy na nagmisyon, kundi napakalaki rin ang aming mga tungkulin at itaguyod sa aming mga buhay, sa mundong aming kinagagalawan, sa iglesia na aming kinabibilangan. Panginoon, wala po kaming magagawa kung hindi mo kami gabayan. Tulad ng iyong sinabi, ang tungkod at panyapak lamang ang tangi naming alalahanin o dalhin. Huwag naming alalahanin ang anumang kakulangan, sapagkat ikaw ang magpupuno ng lahat. Panginoong Diyos, kumakapit kami doon sa pangako mong yon. Kung kaya't dalangin ko po na ang bawat mga anak mo, bawat kapatiran ng San Pablo, lahat, Panginoon, nang nakarinig ng devosyong ito, ay maranasan din nila, Panginoon, ang taglay at panghawakan ang pangako ng aming Panginoon. Saan man kami paroroon, gagabayan mo kami. Saan man kami maglilingkod, saan man dako kami, o sino man ang makakasalamuhan namin, maibabahagi namin ang misyon ng aming Panginoong Diyos sa pamagitan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at patnubayan mo ang bawat mga anak mo sa kanilang paglabas, sa kanilang pagkilos at paggawa ng kanilang mga trabaho na ipinagkatiwala mo sa kanila. Ano man ang pangangailangan nila, O Diyos, ipagkaloob mo, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mahaba pang panahon na pakikibaka sa mundong aming kinagagalawan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga, mga kapatid, at sa muli nating pagkikita. Bukas, gumising muli tayo at harapin at pakinggan ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng tanglaw ng buhay at higit sa lahat, sa ating paglalakbay, kasama natin ang Diyos. Amen at amen. God bless.